Kailan nga ba masasabing tama ang panahon? Bakit kailangan pang antayin ang tamang panahon para ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan? O totoo nga bang may tamang panahon? At hanggang kailan ka maghihintay? Aasa ka nga ba o susuko na lang dahil sa lahat ng sakit na dinanas mo? Mga kabarangay, maraming katanungan ng ating letter sender sa araw na ito na ating pong aalamin ang kasagutan na magmumula mismo sa kanyang padalang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Isa po ako sa mga libu-libong sumusubaybay sa inyong programa. Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang aking buhay pag-ibig sa araw na ito. At sana po ay mapili ninyong basahin upang magbigay ng aral at maging inspirasyon na rin kung sakali sa mga nakikinig. Itago niyo po ako sa pangalang Celsi. Sinadya ko pong ibahin ang aking pangalan dahil na rin sa gusto kong itago ang totoo kong katauhan upang mapangalagaan ko ang aking sarili at ang mga taong naging bahagi ng aking buhay. 28 years old po ako and I'm still single. Nagka-boyfriend naman po ako, Papa Dudut, pero 3 lang. Sa aking edad, Papa Dudut, ay yun pa lamang ang nagiging boyfriend ko. Hindi ko po alam kung dahil sa choosy ako at medyo perfectionist, pero parang hindi naman po yata. Kasi hindi naman po ako itsurang artistahin para maging perfectionist o mag-inarte. Pero hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay itsurang bata daw ako. Hindi daw po halata sa age ko kapag tinitingnan ako ng mga nakakaalam ng totoo kong edad. Sadyang madali lang po akong ma-turn off sa mga guy. Konting makita ko lang na mali, lalo na kung medyo mayabang, ay pihadong turn off na kaagad ako. High school pa lamang ako ay mahilig na akong magka-crush. Ang problema lang po ay yung crush ko ay hindi ako magustuhan. Siguro po ay dahil hindi ako pala ayos noong high school ako. Natatandaan ko pa nga nang una akong magka-crush kay JP. 3rd year high school ako noon at siya naman ay 4th year. Lagi ako nagpapapansin sa kanya sa mga paraang alam ko pero hindi niya ako pinapansin. Kaya may pagkakataon na umiiyak na lang ako dahil sa sakit ng pagbabaliwala niya sa akin. JP, siya yung may gusto sa'yo si Celsi. Ah, ganun ba? Blankong sagot nito sa kaklase naming nagbalita sa kanya. Aaminin ko, medyo may kirot yon sa puso ko. Kitang-kita ko kasi at dinig na dinig ko pa ang pagbabaliwala niya sa akin. Nang mga panahong yon ay lagi ko pa siyang sinusulatan, pero madalas ay tinatapon niya lang ito pagkatapos niyang basahin. At kung minsan pa nga ay nakakarating pa sa akin ang balitang hindi pa niya binabasa. Hanggang sa makagraduate si JP ng high school ay hindi pa rin niya ako pinapansin. Kaya aaminin kong sobrang sama ng loob ko sa kanya ng panahong yon. Hanggang sa makagraduate ako ng high school ay pinilit ko siyang kalimutan. Sinabi ko sa sarili ko na magbabago na ako at hindi ko siya papansinin. Kakalimutan ko na siya at hindi na ako maghahabol sa lalaking unang nanakit sa damdamin kong umiibig. February 2005 nang nakapagtrabaho ako sa isang kumpanya. Doon ko naman nakilala si Edward. 26 years old siya at ako naman ay 18 years old pa lamang. Noong una ay crush ko lamang siya. Kinikilig kasi ako kapag nakikita ko siya. Aaminin ko, sa simula ay wala sa isip ko ang magseryoso. Siguro marahil bata pa kasi ako. Pero nang naging close kami ni Edward, hindi ko na malaya na unti-unti na pala akong napapamahal sa kanya. Huwag ka ngang masyadong dikit ng dikit sa akin, Edward. Baka isipin ng mga tao dito na tayo. Kinikilig na sabi ko sa kanya. Siya naman ay ngingiti lang sa akin. Basta ba promise mo na ako lang ha? Pahabol at kinikilig na sabi ko sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay maraming sabi-sabi na may girlfriend daw si Edward pero hindi ako naniwala. Hanggang sa dumating sa point na naging secret on kami. Without knowing kung ano nga ba talaga ang totoong status niya. Umaasa lang ako na sana hindi ako nagkamali sa pagsagot sa kanya. I don't ask him anything. Masaya kami. Pakiramdam ko yun na ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko at kontento na ako ng ganon. Araw-araw kaming nagkikita. Pero hindi kami nagkakaroon ng time na magkasama ng kamilang dalawa dahil bawal sa work namin ang magkarelasyon.
Tumagal kami ng 1 taon sa ganong setup. Magte-text lang para magkita sa mall at doon ay mag-uusap at para magkasama na rin. Edward, siguro mas makakabuti kung mag-resign na lang ako sa trabaho ko. Aminin mo, nahihirapan ka na rin sa sekretong relasyon natin. At least kung mag-resign ako, magiging legal na ang relasyon nating dalawa. Hindi na natin kailangan pang magtago na parang mga daga. Ikaw, Celsi, ang masusunod. Kung ano magiging desisyon mo, doon ako. Susuportahan kita. Bagay na nagkumbinsi sa akin para tuluyan na ngang mag-resign, Papa Dudut. Lahat ng yan sa ngalan ng pag-ibig. Lumipat ako ng ibang trabaho at nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Edward. Lagi niya ako dinadalaw sa apartment na tinutuluyan ko kapag day off niya. Sobrang saya ko that time at sana ay wala nang katapusan ng lahat ng yon. Until one day, nag-text sa akin ng isa sa mga kaibigan ko na nagtatanong kung kami daw ba ni Edward. Inamin ko naman sa kanya ang totoo. Celsi, huwag kang mabibigla ha, pero dapat malaman mo ang totoo tungkol kay Edward. Doon ko na nalaman ang katotohanan na si Edward ay may girlfriend na at 5 years na sila. Mas nauna niyang naging karelasyon yon kesa sa akin. Kasal na lang daw ang kulang. Gulat na gulat ako noon at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung magagalit ba ako o maiinis sa kanila. Dahil feeling ko ay pinaglaruan nila ako. But in the end ay nakuha ko pa rin ang ngumiti. Hinintay ko na lang na mag-usap kami ni Edward para maitanong sa kanya lahat at maliwanagan kung ano nga ba ang katotohanan. Makalipas ang 1 araw, Papa Dudut, ay nag-text si Edward na magkita raw kami. Susunduin daw niya ako sa apartment na tinutuluyan ko. Pumayag naman ako dahil naisip ko na ito na ang pagkakataon na magkausap kami. Edward, alam ko na lahat ng totoo tungkol sa inyo ng GF mo. Edward, minahal kita ng tapat. Pero bakit mo nagawa sa akin to? Nagkulang ba ako ng pag-aalaga at pagmamahal sa'yo? Lahat namang ginawa ko para sa'yo. Nag-resign ako noon dahil mas pinili ko mawala ng trabaho kesa ikaw ang mawala sa akin. Pero bakit mo nagawa sa akin to? Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nakatitig lang si Edward sa akin, Papa Dudut. Magsalita ka! Malakas at umiiyak na sabi ko sa kanya. Alam kong mali, Papa Dudut, pero sinumbatan ko siya sa lahat ng hirap ko at mga naging sakripisyo ko sa aming naging relasyon. Magsalita ka! Magsalita ka! Ipaliwanag mo sa akin kung anong nagawa kong mali sa'yo para lokohin mo ko ng ganito. Bakit? Totoo ba na may iba ka? Pasigaw na sabi ko sa kanya. Celsi, matagal na kaming break. Sinisiraan lang ako ng kaibigan mo. Hindi ko magagawa sa'yo mga binibintang nila. Pagtatanggol ni Edward sa sarili niya. At dahil nga mahal ko siya ay naniwala ako, Papa Dudut. Kahit pa malakas ang mga ebidensyang nagpapatunay na niloloko lang ako ni Edward. Hindi ko na inisip ang sakit na nararamdaman ko o kahihiyang pinasok ko. Alam ko kasi na kapag nalaman ng mga kaibigan kong tinanggap at pinatawad ko si Edward, ay pihadong pag-uusapan at pagtatawanan nila ako. Pero binaliwala ko yon. Mas nanaig sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Ganun pala pag nagmamahal ka. Magiging bulag, bingi at pipika sa katotohanan. At ang worst, magiging tanga ka. Itinuloy ko pa rin ang relasyon namin ni Edward kahit na alam kong hindi na magiging kasing saya ng dati ang relasyon namin. Anytime ay pwede akong sugurin ang sinasabi nilang girlfriend ni Edward. Pero hindi ko yon naisip basta ang alam ko ay nagmamahal ako. Umabot pa kami ng 1 year and 2 months bago niya inamin sa akin ang katotohanan. May girlfriend nga siya at totoong 5 years na sila. Doon din ay tinanong ko siya kung sino ang mas pipiliin niya sa amin. Masaya ako sa piling mo, Celsi, pero mahal ko rin ang girlfriend ko. Noon din, ng araw na yon ay nag-decide akong makipag-break sa kanya. Lumipas pa ang maraming taon. Wala na rin kaming communication pa ni Edward. Aaminin ko, nasaktan talaga ako sa paghihiwalay namin, pero wala na akong magagawa pa. Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon para itama ang lahat ng aming mga naging kamalian. Kung tutuusin ay nagpakatanga din ako sa kanya sa pagbabaliwala sa mga nalaman ko mula sa mga friends ko na may GF na si Edward bago ko sana siya sinagot. Naging duwag lang siguro ako mawala sa akin
ang taong pinakamamahal ko. Kaya kahit na alam kong may chismis na gano'n ay sinagot ko pa rin siya. I need to let him go. Total ay bata pa naman ako at inisip ko na lang na marami pa naman ako makikilalang mas better sa kanya. Ang mahalaga ay may natutunan ako sa naging masalimuot naming relasyon na huwag magbulag-bulagan at magpakatanga. Mula nang maghiwalay kami ni Edward ay never ako nag-entertain ng kahit na sinong manliligaw. Marami akong namit na guys sa iba't ibang work na pinasukan ko. Kabilang doon si Russell at si Romel. Mga lalaking naging part din ng buhay ko pero hindi ko naging boyfriend. Mga dumaan lang sila sa buhay ko at minsang sumubok pero hindi ko pinagbigyan. Dahil wala sa isip ko noon ang mag-boyfriend. Masaya na ako na single ako, naging parte lang sila ng buhay ko dahil sa special treatment nila sa akin. Pero hindi rin nagtagal ay iniwan ko din sila dahil lumipat na ako ng pinapasukang trabaho. Katulad ni Edward, madali ko din silang nakalimutan. Marami akong naging kaibigan, lalaki at babae. Dahil doon ay nakalimutan ko na mag-entertain pa ng mga bagong suitors. At naging baliwala na sa akin kung may lumapit man at magparamdam. May 2008 nang nakilala ko si Greg. Naging close kami kaagad. Una ko pa lang siyang nakita ay nagwapuhan ako sa kanya, maporma pero medyo may kayabangan nga lang sa katawan. Mahangin kumilos pero mabait naman. Naging magkaibigan kami at doon ko nalaman na may girlfriend na siya. 2 years na pero nasa Taiwan daw ito. Araw-araw kami magkasama ni Greg at lumalabas din kung minsan. Doon ay unti-unti ko siyang nagugustuhan, Papa Dudut. Pero pinilit kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil alam kong masasaktan lang ulit ako gaya ng kay Edward. Selfie, umiwas ka na hanggat maaga pa. May GF na siya. Friends lang kayo, hindi ba? Sabi ko noon sa sarili ko. Ngunit sadyang mapaglaro nga siguro ang tadhana. The more na umiwas ako, the more na tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil na rin siguro sa ipinakita niyang pagpapahalaga sa akin. Tuwing break time ay lagi siyang tumatabi sa akin sa bench at doon ay kakantahan niya ako ng kanta ni Basil Valdez na You, habang nakatitig siya sa akin at nakangiti. Sa ganoong paraan, Papa Dudut, ay mas lalong tumindi ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Marami ang nakakapansin ng ganong sitwasyon namin. Kaya nagtatanong sila kung ano nga ba ang meron sa amin ni Greg. Ano ba kayo? Hindi pwedeng maging kami ni Greg. May GF na kaya yung tao sa Taiwan. Magkaibigan lang kami. Yun lang. Pagpapaliwanag ko sa kanila. Tigilan mo nga kami, Celsi. Asawa nga na agaw. GF pa kaya na nasa ibang bansa? Hirit pa ng isa kong katrabaho. Ako naman ay ngiti lang ang naging sagot ko sa kanila. October 2008, araw ng birthday ko, naisipan ko lang na mag-celebrate sa labas kasama ng mga tropa ko. At syempre, hindi mawawala si Greg. Nagkainuman kami at nag-videoke. As usual, kinanta niya ang You ni Basil Valdez at dinedicate pa niya sa akin. Para sa babaeng espesyal sa akin, ang babaeng lagi nagpapangiti sa akin. Celsi, para sa iyo ang awiting ito. Ilan lang yon sa mga munting paraan ni Greg para pakiligin ako, Papa Dudut. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ako unti-unting nahuhulog sa kanya. Ramdam ko ang care niya noon sa akin. Yun na marahil ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Lumipas pa ang ilang araw, nakatsyempo ako ng pagkakataon para ipagtapat sa kanya. Madaling araw noon at hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip ko kay Greg. Naisipan ko siyang i-text. Pangit, alam mo gusto kita. Matagal na, hindi ko lang masabi dahil natatakot akong umiwas ka at magalit ka sa akin eh. Pero ngayon nakapag-isip na ako. Kahit magalit ka pa at umiwas ka, sasabihin ko pa rin sa'yo. Pangit, mahal na yata kita. Yan ang eksaktong text ko sa kanya. Hindi ko akalain na magre-reply siya dahil madaling araw na yon at ang alam ko itulog na siya. Pangit, pasensya ka na ha. Alam mo naman na may girlfriend ako. Sa ngayon siguro kaibigan lang muna ang kaya kong ibigay sa'yo. Siguro kapag okay na ang lahat, kapag pwede ko nang suklian ang nararamdaman mo sa akin. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita lalayuan o iiwasan na lang dahil lang doon. Magkaibigan pa rin tayo at walang magbabago doon.
Reply ni Greg sa akin. Masakit para sa akin na hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay, Papa Dudut. Pero pumayag na rin ako. At least ay hindi niya ako lalayuan at walang magbabago sa amin. Kinabukasan, nagkita muli kami ni Greg sa trabaho. Nahihiya pa akong humarap sa kanya dahil sa mga pinagtapat ko at dahil na rin sa pamumugto ng mata ko sanhin ng pag-iyak ko ng gabing yon. Lumapit siya sa akin upang kausapin ako. Pangit, akala ko ba ayaw mong iwasan kita? Pero bakit parang ikaw naman ang umiiwas? Tanong ni Greg sa akin. Hindi kita iniiwasan. Nahihiya lang ako sa'yo dahil sa mga text ko sa'yo kagabi. Sagot ko sa kanya. Wala kang dapat ikahiya. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na walang magbabago? Ako ba ang dahilan ng pagkamugto ng mata mo? Hindi ako nagsalita dahil sa sobrang pagkahiya ko sa kanya. Niyakap na lamang niya ako at sinabing, huwag kang mag-alala, pangit. Andito pa rin ako. Ikaw pa rin ang pangit ko at ako pa rin ang pangit mo. Malay mo dumating ang tamang panahon na magiging malaya ako. Hindi ka mahirap mahalin, Celsi. Nagkataon lang na hindi ako malaya. Sa mga sinabing yun ni Greg ay lalo ko siyang hinangaan. Pinanghawakan ko ang sinabi niyang, malay mo, pag dumating ang tamang panahon na malaya na ako. Doon nagsimula akong gawin ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Ang patuloy na umasa at maghangad na sana dumating na ang tamang panahon na maging malaya siya at maging kami ni Greg. Dahil doon ay marami pala akong panahong sinayang. January 2009 nang nagkaroon ng cost cutting sa company na pinagtatrabahuhan naming dalawa. Aksidenteng pinagbakasyon ako dahil hindi pa naman ako regular noon. Kaya wala akong nagawa. 5 months akong walang trabaho. Hindi rin makalabas ng bahay dahil walang budget. At ayaw ko namang umasa sa mga magulang ko para lang maglakwatsa. Doon ko na miss si Greg. Bihira na lang din kaming magka-text dahil siguro sa sobrang busy niya sa trabaho. Hanggang sa unti-unti na nang nawala ang communication namin. Kung kailan okay na kami, doon pa siya biglang nawala. Makalipas ng 5 buwang bakasyon ay pinabalik muli ako ng kumpanya dahil for regular daw ako. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay magkakasama na muli kami ni Greg. Subalit pagbalik ko, nabalitaan kong wala na rin pala siya sa kumpanya. Natapos na raw ang kontrata, muli ay nalungkot ako. Ang pag-aakala kong makakasama ko siyang muli ay napalitan ng sakit sa pagtanggap na wala na talagang pag-asang magiging masaya kaming dalawa. Lumipas ang ilang buwan ng dating Celsi na masayahin, palangiti at laging inspire ay nagbago na. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. October 2009 nang bumalik si Greg. Muli kami nagkita subalit iba na. Marami nang nagbago. Si Greg nagbago na rin. Nabalitaan ko na lang na ikakasal na pala ito. Ngunit ang masakit ay hindi sa girlfriend niya, kundi sa babaeng nabuntis niya lamang pero hindi niya mahal. Masakit para sa akin ang mga narinig ko. Bakit hindi na lang ako? Tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Nagkaroon kami ng time para magkausap at tinanong ko siya. Pangit? Bakit? Maiksing tanong ko sa kanya. Nawala ka kasi. Lumayo ka. Sagot niya. Doon ay unti-unting tumulo ang luha ko. Niyakap niya ako at tanging sorry lamang ang narinig ko mula sa kanya. Naghiwalay na kami pagkatapos naming mag-usap ng araw na yon. Pero bago kami nagkahiwalay, sinabihan pa niya ako na pumunta raw ako sa kasal niya. Magtatampo daw siya pag hindi ako pumunta. Kahit daw walang regalo, basta makita niya lang ako doon ay masaya na siya. Isang malaking kahangalan kapag ginawa ko yon. Mas pipiliin ko bang saktan ang sarili ko habang nakikita ko siyang kinakasal sa iba? Kinasal si Greg December 2009 at hindi ako pumunta. Dahil hindi ko kayang makita na ang taong mahal ko ay nag-aabang sa altar na hindi naman ako ang hinihintay niya. Sobrang sakit at sobrang hirap tanggapin. Kaya mas pinili ko na lamang na hindi magpakita sa araw na yon. After ng kasal ay muli kami nagkasalubong, ako na ang unang umiwas. Hindi na niya ako pwedeng habulin pa dahil iba na ang sitwasyon. Kahit naisin niya pa akong kausapin ay hindi na maaari. Bakit ganon?
Mas masakit ang naranasan ko ngayon kay Greg kaysa kay Edward. Samantalang hindi ko naman naging boyfriend si Greg. Sa pangalawang pagkakataon ay nasaktan na naman muli ako. Masakit, mahirap, pero kailangan kong mag-move on. Naglibang ako at ibinaling ko sa iba ang atensyon ko. Sa paglilibang ko ay nakilala ko si Ronel. Hindi ko siya naging boyfriend, tropa lang ang tingin ko sa kanya. Kahit inamin niya sa akin noon na gusto niya ako ay wala naman akong intensyon na suklian ang pagmamahal niya. Bukod sa si Greg pa rin ang mahal ko ay takot din akong masaktan muli. December 24, 2009, last day ng pasok namin sa company dahil magbabakasyon na noon. Niyaya ako ni Ronel na pumunta sa bahay nila dahil pupunta raw ang buong tropa at magkakaroon ng bonding bago maghiwa-hiwalay. Dahil mahilig naman talaga ako sa ganong happening ay sumama ako. Pagdating namin, ando na sila. Masayang masaya ang lahat. Ako normal lang kasi hinahanap ko pa rin yung katulad ng dati. Kasama si Greg, kakantahan ako, magpapaalala sa akin na huwag magpakasobra sa inom at pag alam niyang hindi ko na kaya, inaasikaso niya ako. Mga bagay na nami-miss ko ng sobra kay Greg. Si Greg at si Greg na naman. Nagsimula na ang inuman at kainan. Nagpakalunod ako sa alak ng mga oras na yon dahil doon ko ibinuhos lahat ng sama ng loob ko at galit ko. Hindi ko na alam ang ginagawa ko that time. Hindi ko na namamalaya ng mga tao sa paligid ko. Basta nararamdaman ko na lang na may isang taong nakaalalay sa akin. Unti-unti na akong nawala ng malay dahil sa kalasingan. Umaga na nang magising ako, Papa Dudut, sa isang kwarto na hindi pamilyar sa akin. Nagulat ako. Pagtingin ko sa katabi ko, walang iba kundi si Ronel. Laking gulat ko nang mapansin ko ang itsura namin. Napaiyak na lamang ako. Wala na akong nagawa. Pagising niya, tinanong ko siya at umamin naman siya. May nangyari sa amin. Hindi ko siya masisisi dahil parehas kaming lasing at wala sa sarili. Gustuhin ko bang magalit sa kanya ng oras na yon pero para saan pa? Nangyari na. Hindi na maibabalik pa ng galit kung ano ang nawala sa akin. Lumipas sa mga araw, ako na ang umiwas sa kanya. Hindi na kami nag-usap o kahit ngitian siya ay hindi ko magawa. Sa tuwing makikita ko siya ay bumabalik kasi sa alaala ko ang ginawa niya sa akin. Isang pagkakamali at bangungot yon. Nagpatuloy ang buhay ko, Papa Dudut. Kahit makita ko si Ronel ay baliwala na lang sa akin. Nabuhay ako na parang walang nangyari. Normal lang ang kilos. July 2010, niyaya ako ng best friend kong si Kathy sa isang bar upang magpalipas ng sama ng loob dahil magkaaway sila ng boyfriend niya. Uminom kami, nagvideoke, kinanta ko ang kasalanan ko ba at habang kinakanta ko yun ay napansin ko nakatingin sa akin ang isang lalaki sa kabilang table. Pamilyar ang mukha niya, kaya tiningnan ko din siya. Laking gulat ko nang ngumiti ito sa akin. Noon naman ay napansin ko na may tama na si Kathy. Naghihinay-hinay ako sa pag-inom. Naisip ko kasi na walang mag-aalalay sa kanya kung pati ako ay malalasing din. Habang inaalalayan ko si Kathy, may lumapit sa amin. Walang iba kundi si Bernard. Hi mga miss, hindi ba sa may J Fielding kayo nag-work? Tanong ni Bernard sa amin. Oo, dun nga. Eka, hindi ba kayo yung mga nasa warehouse department? Sagot ko naman. Bakit naman nagpapakalasing yung kaibigan mo? Tanong ulit ni Bernard. May problema kasi sa boyfriend niya eh. Kaya ayun, nagpakalasing. Hindi na nga ako masyado nag-inom para maalalayan ko siya. Sagot ko. Maya-maya ay nagpaalam muna ako para mag-CR. Nagpaalam din ako kay Kathy at iniwan ko muna siya kasama ni Bernard. Pagtayo ko ay mas lalo yata akong nahilo kaya muntik na akong matumba. Mabuti na lamang at may humawak sa braso ko. Ang lalaking kaninang-kanina pang nakatingin sa akin. Miss, okay ka lang ba? Tanong niya. Yes, okay lang ako. Medyo nahilo lang. Salamat. Excuse me ha. Nginitian ko siya sabay talikod ko papunta ng CR. Pagbalik ko ay nakita ko nakaupo na rin ang lalaki sa may table namin. Kausap niya si Kathy at si Bernard. Pagdating ko, tumayo naman siya. Pinaupo niya ako at saka humila pa ng isa pang upuan sa kabila at doon ito naupo sa table namin. Ako nga pala si Neil. Kasama ko ni Bernard. Ikaw? Pakilala ng lalaki. Ako naman si Celsi,
Taga warehouse department ka din ba? Sagot ko naman. Oo, doon lang ako naka-assign sa katapat ng area ninyo. Kaya lagi nga kitang inaabangan kapag lumalabas ka doon eh. Lalo na kapag break time. Tumatawa ang sagot niya. Grabe ka naman kuya, bakit naman? Nahihiyang sagot ko sa kanya. Kasi matagal na kitang gusto eh. Nahihiya lang ako lumapit sa'yo kasi parang suplada mo. Kasi kapag nilalapitan ka ng mga lalaki sa department nyo, napapansin kong parang tinatarayan mo sila. Paliwanag ni Neil. Nahihiya man ako makipag-usap sa kanya noong una ay unti-unti ko din naman siyang nakapalagayan ng loob. Makwento at masayahin kasi siyang kausap. Hanggang sa kinuha niya ang sipi ko. Noong oras ding yon ay tinext niya ako ng hi, Neil to. Save mo ang number ko ha. Sa bahay habang nakahiga ako at nagpapaantok ay biglang tumunog ang cellphone ko. Hi, gising ka pa ba? Text ni Neil. Yap, hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok eh. Reply ko. Ganun ba? Okay lang ba kung text muna tayo? Tanong ni Neil. Okay lang naman, matipid kong sagot. Nagtanong siya kung may boyfriend na raw ba ako. Sinabi ko namang wala. Kinuwento ko sa kanya ang nakaraan ko. Simula kay Edward, kay Greg at pati na rin kay Ronel. Ang gaan ng loob ko sa kanya, pero wala akong nararamdaman ni katiting na paghanga sa kanya. Oo, gwapo siya pero ewan ko ba, wala talaga papadudot. Siguro ay dahil unti-unti nang nawawala ang tiwala ko sa mga lalaki dahil sa mga sunod-sunod na sakit na naranasan ko. Hindi ko man gustuhin pero bakit iyon ang nararamdaman ko? Tuloy pa rin ang text niya sa akin. Pagising pa lang sa umaga, may good morning na kaagad siya sa akin. Tuwing uuwi, ingat naman ang marireceive ko. At sa gabi, good night naman. Araw-araw na ganoon ang kaswitan namin. Aaminin ko, unti-unti ay nasanay na ako. Hanggang sa nagtapat na siya sa akin na kung pwede ba akong ligawan. Pero bago ako sumagot ay tinanong ko muna ang sarili ko kung handa na ba ulit akong magmahal at masaktan. Naging advance ang isipan ko noon. Sinabi ko din sa sarili ko na kailangan kung papasok ulit ako sa isang relasyon ay handa na akong masaktan. Handa akong tanggapin ang sakit kung sakaling iwanan ako ng taong mamahalin ko na talagang ganon kapag nagmahal, laging nasasaktan. Lumapit din ako sa mga kaibigan ko, si Kathy at si Ate Ana. Ang dalawang kaibigan ko na nagiging karamay ko simula pa lang. Maganda naman ang advice nila sa akin. Sundin ko daw kung ano ang gusto ko. Kung kaya ko na raw magmahal muli, bakit hindi ko subukan? Mabait naman daw si Neil at wala silang nakikitang mali, kaya naman pinayagan ko si Neil na ligawan niya ako. Araw-araw niya akong hinahatid, inaantay kumain at lagi niya akong tinatawagan at tinetext. December 2010 nang nag-resign ako sa trabaho ko dahil may mas magandang opportunity para sa akin. Tinanggap ko ang opportunity pero bago ako umalis ay naisipan ko na rin sagutin si Neil na halos 5 months nang nanliligaw sa akin. Ito na ang tamang panahon, ang pinakahihintay na araw ni Neil. Naging masaya ako noon ang mga panahong boyfriend ko si Neil na kahit na hindi ganong kasigurado ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi ko pa siya ganong kamahal ay okay pa rin kami. Si Neil ang tipo ng lalaking showy at sobrang sweet. Bagay na ayaw ko naman sa boyfriend. Yung tipong kahit nasa daan ay gusto niya na PDA kami o public display of affection. Nagkukulitan, nag-aasaran at naghaharutan. Isang beses nga habang naglalakad kami, umakbay siya sa akin. Tinanggal ko naman ang kamay niya sa balikat ko sabay sabing, ano ba? Ang init kaya? Napansin kong sumimangot siya. Sa lahat ng naging GF ko, ikaw lang yung babaeng walang ka-sweetness sa katawan. Doon ko naman na-realize na yun pala ang gusto niya, yung sweet. Umalis ako sa work ngunit tuloy pa rin ang relasyon namin. Every week ay nagkikita pa rin kami. Gusto pa nga niyang pumunta sa bahay para makilala daw niya ang family ko. Ewan ko ba pero ayoko siyang isama. Siguro dahil hindi pa nga ako ganun kaseryoso sa kanya. Ang dami niyang plano para sa future. Nag-open siya ng account sa bangko para daw sa pag-iipon niya. Mag-iipon daw siya para sa kasal namin. Para hindi na kami umasa pa sa mga magulang namin. Oo na lang ako ng oo sa mga sinabi niya. Kasi wala naman talaga akong balak na magseryoso sa mga sinasabi niya. Naging consistent si Neil sa pagiging sweet and caring boyfriend.
Kaya habang tumatagal ay unti-unti ko siyang minahal. Hanggang sa umabot na nga ng 3 months ang aming relasyon. Isang gabi nag-text siya sa akin just to inform na nasira daw ang cellphone niya. Ibang number ang gamit niya. Nireplyan ko naman siya at nagka-text kami. Niremind din niya ako na makikitext na lang daw siya sa tropa niya para hindi mawala ang communication namin. Umabot ng 1 linggo na gano'n ang sitwasyon. Isang gabi hindi ako makatulog. Tinext ko ang kaibigan ko na katrabaho ni Neil. Nai-inform niya ako kapag break time nila dahil tatawag ako at kakausapin ko si Neil. 10:30 p.m. nag-text si Kathy. Bakla, wag mo nang pag-aksayahan ang panahon ng Neil na yan. Confirm, may GF na siya dito. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nabasa ko. Feeling ko ay hindi ako makahinga sa sakit na nararamdaman ko. Bakit lagi na lang ako niloloko ng mga taong pinagkakatiwalaan ko? Ang pagkakamali ko lang ay hindi ako nagtanong. Hindi ko inalam kay Neil ang katotohanan. Hindi ako nagparamdam sa kanya for almost 2 weeks. Dumating ang monthsary namin. Inantay ko kung babatiin niya ako. Simula umaga hanggang gabi ako naghintay. Pero wala kahit isang hi man lang mula sa kanya. Doon ko na-realize na baka nga totoong meron na nga siyang ibang babae. Heto na naman ako, naiwang nag-iisa, umiiyak at nagmumukhang tanga. Ganito ba talaga ang kwento ng buhay ko? Masaya sa una, parang fairy tale lang tapos at the end, ayun nga. Hindi uso ang salitang happy ending sa akin. Ending lang papadudot, pero walang happy. As usual, balik na naman sa dati. May choice pa ba ako? Nag-move on ako at nagpalit ako ng number para makalimot. Makalipas ang 5 buwan ay may nag-text sa bago kong number. Number lang din ang nag-appear. Hi, si Celsi ba to? Text niya. Sino to? Matipid kong sagot. Nahihiya kasi ako magpakilala eh. May boyfriend ka na ba ulit? Reply niya. Kung sino ka man na nanggugulo sa buhay ko, pwede bang tigilan mo na ako? Wala akong balak na patulan ka. Kung ayaw mo lang din na magpakilala, huwag ka na magte-text sa akin kahit kailan. Mataray kong sagot sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago? Mataray ka pa rin, reply niya. Hindi ko na siya nireplyan pa. At hindi na siya nag-text pang muli. Isang araw, nakitext ako sa kaibigan ko para alamin kung sino ang may-ari ng number na nag-text sa akin. Dahil malakas ang kutob ko na si Neil ang nag-text sa akin. Hi, si Neil ba to? Text ko. Ako nga, bakit? Sino ba to? Bigla ay bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Hindi lang ako makapaniwala. Hindi ko alam ang gagawin ko kung ite-text ko ba siya o babaliwalain na lang. Dahil sa taas ng pride ko ay hindi na ako nag-text pang muli. Kahit tanong siya ng tanong kung sino ako, hindi ko na siya tinext back pa. Nakapag-decide na ako na hindi ko siya hahabulin. Pinilit kong maging matatag. Nagkunwari ako na kaya ko at hindi ako apektado. Pero yun palang desisyong pagsisisihan ko habang buhay. October 2011, nabalitaan ko kay Kathy na ikakasal na si Neil. December daw ang kasal nito. Bakit ganon? Ang lakas ng impact nito matapos kong malaman na ikakasal na siya. Apektado pa rin ba ako? Kahit masakit sa akin ay nagkunwari pa rin akong walang pakialam. Sinabi ko na lang kay Kathy na, di maganda. Congrats sa kanya. Pero deep inside ay sasabog na ako sa sobrang lungkot at panghihinayang. Ako sana ang babaeng kasama niya sa altar. Gabi-gabi ko siyang iniisip. Hindi ako makatulog at may mga gabing kahit na ayaw kong umiyak ay hindi ko mapigilan. Kusang pumapatak ang mga luha ko. Ewan ko pero siguro nga ay minahal ko ng sobra si Neil. Bakit ba hindi ko pa na-realize yun noon? Bakit ngayon pa kung kailan huli na? Bakit ba hindi ko siya pinaglaban? Ang sakit. Sobrang sakit. Tinext ko si Ate Ana at si Kathy. Please help me. Gusto kong makausap si Neil. Bakit pa? Reply nila. Gusto ko lang siyang tanungin kung bakit. Sa tingin mo ba kung malalaman mo ang sagot mula sa kanya, may magbabago pa? Matitigil ba ang kasal nila kung sakali? Text nila sa akin. Doon ko na-realize na tama sila. Wala na palang magbabago. Ikakasal na sila, pero kahit na, gusto ko pa rin humingi ng paliwanag. Isang paliwanag lang.
Walang araw na hindi ko inantay na makasabay kami sa biyahe papunta ng trabaho. Pero lagi akong bigo. Dumating ang month ng December 2011. Cathy texted me and asking kung kailan daw ang supposed to be anniversary namin ni Neil. December 17 ang sagot ko. Talaga? Yun din ang date ng kasal nila Sagot ni Cathy. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng oras na yon. Nagkataon lang ba o sinadya talaga? Ang sakit isipin na ang taong mahal mo ay ikakasal sa iba sa mismong araw nang dapat ay anniversary ninyo. Na dapat kayo ang magkasama. Kayo ang masaya. Pero hindi. Ang sakit lang sa part ko. Ang tanga-tanga ko. Wala na akong magawa kundi ang umiyak. Si Cathy at si Ate Ana lang ang nakapitan ko at nasandalan ko ng mga panahong yon. Hindi alam ng pamilya ko ang mga nangyayari sa akin. Hindi ko may open sa kanila dahil baka hindi nila ako maintindihan. Ayaw ko kasing isipin nila na nagpapakatanga ako sa isang lalaki na ikakasal na. December 17, 2011, 7 a.m. ang araw ng kasal nila. Pagkagaling ko sa trabaho ko ay dumiretso na ako ng simbahan kung saan alam kong posible silang ikasal. 2 simbahan ang pinuntahan ko. Wala akong pakialam kahit puyat ako, pagod ako at kahit na wala pang laman ang tiyan ko dahil hindi pa ako kumakain. Wala akong nararamdaman na kahit na ano ng araw na yon kundi sakit. Sakit hindi ng ulo o ng tiyan, kundi sakit ng kalooban. Ang goal ko noon ay makita ko siya at makita niya ako para naman malaman niya na pinaglaban ko siya. 1:00 ng hapon saka pa lang ako umuwi. Umuwi akong bigo, hindi ko sila nakita. Wala ni Anino ni Neil at lugmok na lugmok ako noon. Parang ayaw ko nang bumangon pa. Gusto ko nang lumubog sa kinakatayuan ko. Iyak lang ako ng iyak at wala akong pakialam sa kung ano ang itsura ko o kahit may nakatingin pa sa akin. Basta ang alam ko ay nasasaktan ako. Bakit ganon? Ano bang mali sa akin? Bakit lagi na lang akong iniiwan? Kailan ba ako makakahanap ng pagmamahal na akin lang? Yung hindi maaagaw. Lumipas ang mga araw at lagi akong tulala. Hindi makausap. Sobrang depressed na ako. Mainitin ang ulo, walang ganang magtrabaho. Napalitaan ko kay Cathy na nasa probinsya pala kinasal si Neil. Dahil doon nakatira ang babae. Wala na akong nagawa. Hindi ko na siya nahabol pa. Alam kong mali ako dahil hindi ko siya kaagad pinaglaban. Kung sana noon pa ay gumawa na ako ng paraan at hindi na ako nagtaas pa ng pride, sana kami ang masaya ngayon. Sana hindi ako nagkakaganito. Sana ako ang kasama niyang bumubuo ng pamilya. Sana kami ang magkasama forever. Sana. Kaya lang wala na, huli na ang lahat. Si Neil ay wala na, kasama na siya ng iba. Nasaan na ang mga plano namin? Mga pangarap na magkasama naming binuo. Wala na. Lumipas ang maraming taon. Marami na ang nagbago. Nagplano akong lumayo para makalimot. Kaya lang talagang hindi yata yon ang kapalaran ko. Year 2013, hindi ko akalain na may magandang opportunity palang darating sa akin. Nabigyan ako ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo, hindi ko na po babanggitin ang kurso. Tinuloy ko ang pangarap ko. Doon ko nakilala si Edwin. Pareho kami ng kurso na kinuha. Ahead nga lang siya sa akin ng 1 taon. Naging magkaibigan kami dahil siguro parehas lang kami ng age kaya nagkasundo kagad kami. Late na rin kasi siya nag-aral. Nagka-developan, nagligawan at agad ay naging kami. Masyadong mabilis ang pangyayari. Siguro dahil hindi na kami mga teenager pa para magpa-tweetams. Naging masaya naman kami sa loob ng 5 months na relasyon namin. Never kami nag-aaway o nagtatampuhan. Parang kami din ni Neil. Tulad din kasi ni Neil, si Edwin ay understanding. Ayaw niya na mga tampuhan namin ay magtatagal kahit na 1 araw lang. Hanggat kayang ayusin, inaayos ka agad namin. Hindi kami pwedeng matulog ng hindi nagkakaayos. Yun ang mga bagay na nakita ko kay Edwin na maitutulad ko kay Neil. Yun din siguro ang dahilan kung bakit madali akong nahulog kay Edwin. Hindi rin nagtagal at pinakilala ko na siya sa pamilya ko. Unang beses kong ginawa yon. Boto naman silang lahat kay Edwin kasi bukod sa magalang ito at mabait, masipag pa ito mag-aral at matalino. May respeto rin siya lalo na sa akin.
Hindi niya ako hinahayaan na bumalik sa bisyo ko. In short ay binago niya ako. Hindi na ako nagiinom, hindi na rin ako naninigarilyo, bawas na rin sa gala ko at sa tuwing may lakad ako, dapat ay alam niya at alam ng family ko. Sobrang laki kasi ng tiwala ng pamilya ko sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko noon na eto na, ang lalaking huli kong mamahalin. Iiyakan ko siya, Papa Dudut. Hindi dahil sa sasaktan niya ako, kundi dahil ipapadama niya sa akin na karapat dapat ako. Ipaparanas niya sa akin ang salitang forever. Siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Hanggang sa pagtanda ko, kasama ko sa hirap at ginhawa. Kasamang bumuo ng pamilya. Kasama kong bumuo ng pangarap. Kasama ko hanggang sa huli. Pero hindi ko inaasahan na may darating pa palang pagsubok sa amin. Pangyayaring susubok sa katatagan ng aming relasyon dahil lang sa babaeng may asawa na. In short ay naging kalaguyo siya, Papa Dudut. Nagawa niya akong ipagpalit sa isang kagaya ng babaeng yon. Though maganda siya, pero hindi sapat na dahilan yon para iwan niya ako at itapon na lang basta-basta. Ano ba yung kayang ibigay ng babaeng yon na hindi ko kaya? Pare-pareho kayong mga lalaki. Wala kayong respeto sa akin, Edwin. Ipinagpalit mo pa ako sa babaeng may asawa na? Ganun ba ako kapangit para ipagpalit mo ako sa babaeng may asawa na? Pasigaw na sabi ko sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring yon ay araw-araw akong umiiyak. Naging bitter na nga yata ako. Dahil sa tuwing makakakita ako ng lovers, nagagalit ako. Nakukornihan ako sa mga sobrang sweet na magjowa. Hindi na ako naniniwalang may forever. A month after the breakup ay hindi pa rin ako makamove on. Nagkaka-text pa rin kami ni Edwin at ewan ko ba, sobrang tanga ko kasi ako pa mismo ang unang nag-text sa kanya. Celsi, sa ngayon mas mabuti na ganito muna tayo. Malay mo pag okay na ang lahat ay maging okay na rin tayo. Kung tayo talaga. Naniniwala daw kasi siya na may tamang panahon para sa amin. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay pinanghawakan ko ang mga sinabi niya. Sa pangalawang pagkakataon ay umasa ako na may tamang panahon para sa amin ng lalaking kinakabaliwan ko. Para ipagpatuloy namin ang relasyon na nagwakas ng ganon na lang. Sa ngayon, Papa Dudut, I'm still single at single pa rin si Edwin. Nabalitaan ko na lang na wala na sila ng babae niya. Natakot yata sa skandalo na maaring malikha ng sekretong relasyon nila, lalo na at nalaman na ng asawa ng babae ang sekretong relasyon nila. Hindi ko masasabing naka-move on ako dahil may mga oras at araw na nalulungkot ako kapag naiisip ko pa rin si Edwin. Hindi ko maiwasang mapaiyak sa tuwing maiisip ko ang mga happy memories namin. Pero ganun yata talaga. Masakit, mahirap pero kailangan. Unti-unti ay pinilit kong umusad. Umiwas sa mga bagay-bagay na nakapagpapaalala sa kanya. May mga times na hindi ko maiwasan na makita siya at kausapin siya. Mahirap pero iniisip ko na lang na sandaling panahon na lamang at magkakahiwalay na kami dahil gagraduate na siya sa kolehiyo. Masaya na rin ako ngayon kahit ganito. Kasama ang mga kaibigan ko na nagpapaalala sa akin na huwag magpapakatanga at umasa sa tamang panahon. Marami pong salamat, Papa Dudut, sa pagbabahagi nyo ng aking liham sa araw na ito. Nawa po sana ay nakapulot ng aral ang mga tagapakinig at nawa rin po sana ay nagsilbing aral ito para sa lahat na huwag gayahin ang pagiging bulag, pipi at bingi kong umiibig. Congrats din po sa pagiging nationwide ng Barangay Love Stories. Alam ko na dahil dito ay mas marami pa mga naaabot ng iyong programa upang mabigyan ng aral at inspirasyon sa kanilang buhay. Marami pong salamat and more power. Lubos na gumagalang, Celsi. Maraming salamat sa iyo, kapuso at kabarangay na Celsi, sa pagpapadala mo ng iyong Barangay Love Stories na napakinggan sa Barangay LS at sa mga Barangay FM stations nationwide at ganon din sa GMA Pinoy TV sa abroad, worldwide. Sa katanungan mo, Celsi, na kailan nga ba masasabing tama na ang panahon? Usong-usong ngayon yan at madalas po nating marinig yan kay Lola ni Dora at marami na rin pong nagtanong sa akin yan. Kailan nga ba, Papa Dudut, ang tamang panahon? Ang sagot ko dyan ay walang ibang tao ang pwedeng magsabi sa iyo at magturo na ngayon na ang tamang panahon.
Sapagkat yun ay kusa mong mararamdaman sa iyong puso na handa ka na sa pagpasok sa panibagong relasyon na walang takot na muling masaktan at muling mabigo. Dahil ang pagkabigo mga kapuso ay bahagi po ng pagmamahal. Kailangan kung papasok ka sa isang relasyon ay handa kang masaktan. Handa kang tanggapin ang sakit kung sakaling iwanan ka ng taong mamahalin mo. Kung maranasan mo ito, hindi po ito kabawasan sa iyong pagkatao, bagkus ay ito ang nagtuturo sa atin na maging karapat-dapat na umibig at mahalin. Sa mga nakakaranas na masaktan, isapuso po natin na ang pagsubok na ito ay ibinigay ng Diyos upang tayo ay may matutunan. Upang tayo ang maging karapat-dapat na tao sa tamang